Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nasa 31 katutubong teduray ang nagkasakit habang 3 naman ang nasawi sa pagkain ng karne ng pawikan sa Barangay Linaw, Datu, Blasinsuat sa Maguindanao del Norte nitong nagdaang Biyernes. Ilan sa mga na-food poison ay nakakonfine sa ospital matapos makaranas ng pagsusuka at pananakit ng tiyan matapos kainin ang nilutong karne ng sea turtle. Ayon kay Datu, Blasinsuat, Mayor Marshall Sinsuat, mahigpit nang ipinagbabawal ang paghuli ng mga pawikan bilang pagkain. Nagpaabot na rin naman ang kinauukulan ng tulong para sa mga naiwang pamilya ng 3 nasawi sa food poison. Representative Barbers humingi ng tulong ng NBI laban sa bayarang vloggers na naninira sa Quadcom. Yan ang balitang tinutukan ni Jade Buhoy. Nanawagan si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa National Bureau of Investigation NBI na imbestigahan at sampahan ng kaso ang mga vloggers na umano'y bayaran ng illegal drugs at POGO operators para siraan ang Quad Committee o Quadcom at mga miyembro nito. Ayon kay Barbers, nagdudulot ng kalituhan at kawalan ng tiwala sa publiko ang mga maling impormasyon at paninira ng mga vloggers na ito laban sa mga opisyal ng Quadcom. Bunsod dito, inilapit na rin ni Barber sa NBI Chief Jaime Santiago ang pagsuri sa mga digital evidences mula sa mga malisyosong content ng vlog na may kaugnayan sa mga alegasyong idinadawit siya at ang kanyang kapatid na si Governor Lyndon Barbers sa illegal drugs. Kasabay nito ay pinapanawagan ni Barbers ang agarang pagsampa ng mga kasong kriminal tulad ng libel, sedition at conspiracy to commit sedition alinsunod sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Paglilinaw niya na bukas ang Quadcom sa kritisismo ngunit hindi papayagan ang mga sinasadyang pagpapakalat ng kasinungalingan laban sa kanilang mga miyembro. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inaasahang mas maraming manggagawa sa micro, small and medium enterprises ang makikinabang sa ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP ng gobyerno sa mga darating na buwan ayon kay Representative Marvin Nerillo ng Quezon City. Sa ilalim ng programang pinapangsiwaan ng DSWD, maaaring makatanggap ng 1,000 pesos hanggang 10,000 pesos na tulong pinansyal ang mga kwalipikadong benepisyaryo depende sa uri ng tulong na kinakailangan. May 26.7 billion pesos na pondo ang AKAP sa 2024 General Appropriations Law at itinaas ito sa 39.8 billion pesos para sa 2025 na magbibigay ng mas malawak na saklaw ng ayuda sa mga pamilyang hirap makaraos sa tumataas na gastos sa buhay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, Representative Ace Barbers nais paimbestigahan sa NBI ang mga vlogger na gumagawa ng malisyosong content ukol sa Quadcom. 31 katutubo na lason sa pagkain ng pawikan. Pilipinas at UAE lumagda ng kasunduan para sa energy transition. Aplikasyon para sa PUV special permits magbubukas ngayong Disyembre. Pagsagot ng survey kapalit ng Christmas gift itinuring peke ng DSWD. Jose Marichan tampok sa Going Home to Christmas musical tour. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Umarangkada na ngayong araw ang kampanya ng Commission on Elections sa COMELEC na nationwide voter education bilang paghahanda sa 2025 national, local at BARM elections. Bahagi ng ilulunsad sa roadshow ang pagdidemo kung paano gamitin ang automated counting machines o ACMs upang maging pamilyar ang mga botante sa paggamit nito. Magtatagal ang naturang roadshow hanggang sa katapusan ng Enero sa susunod na taon. Uumpisahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtanggap sa mga aplikasyon ng special permits ng Public Utility Vehicles o PUVs ngayong Kapaskuhan. Yan ang balitang alamin kay Danisa Lopez. Upang masiguro na sapat ang mga pampublikong sasakyan ngayong darating na Kapaskuhan, ay uumpisahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtanggap sa mga aplikasyon ng special permits ng Public Utility Vehicles o PUVs. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Teofilo Guadiz III, mag-uumpisa ito sa ika-15 ng Disyembre upang matiyak na mayroong masasakyan ang bawat biyahero ngayong holiday season. Anya, ang special permits ay valid mula ika-20 ng Disyembre hanggang ika-4 ng Enero sa bagong taon. Paalala naman ni Guadiz sa mga commuter, iwasan ang mga kolorum na sasakyan at tangkilikin lamang ang mga lehitimong pampublikong transportasyon para sa seguridad at kaligtasan. Hinimok din ito ang publiko na ipagbigay alam sa ahensya ang insidente ng overcharging, overloading at hindi pagsunod sa safety protocols ng mga operators. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa paggunita ng 2024 Philippine World AIDS Day, opisyal nang inilunsad ng Department of Health at Philippine National AIDS Council ang Undetectable Equals Untransmittable campaign upang labanan ng HIV/AIDS stigma at epektibong magbigay kaalaman sa publiko ukol dito. Sa naganap na kampanya, inabisuhan ng publiko na regular na magpatest sa mga pasilidad. Kasali rin dito ang panawagan ng pagsunod sa paggamot sakaling masuri na nagpositibo sa HIV at ang pag-practice ng safe sex upang makaiwas na magkaroon ng HIV. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, Representative Ace Barbers nais paimbestigahan sa NBI ang mga vlogger na gumagawa ng malisyosong content ukol sa Quadcom. 31 katutubo na lason sa pagkain ng pawikan. Pilipinas at UAE lumagda ng kasunduan para sa energy transition. Aplikasyon para sa PUV special permits magbubukas ngayong Disyembre. Pagsagot ng survey kapalit ng Christmas gift, itinuring peke ng DSWD. Jose Marichan tampok sa Going Home to Christmas musical tour. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inilikas sa mga residente sa Barangay Bulabog, West District, Sorsogon City matapos na tumaas ang level ng tubig dahil sa hindi paawat na pagbuhos ng ulan. Gayon din sa Barangay Gimaloto na tila pati paaralan sa barangay ay pinasok na rin ng tubig baha. Isinagawa naman ang paglilinis sa ilang mga barangay ng Karamoran at Viga sa Catanduanes matapos na maganap dito ang landslide na dulot ng walang humpay na pag-ulan. Samantala, huwag palinlang sa mga kumakalat na survey links para sa Christmas gifts dahil ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ito'y kumpirmadong peke. Alamin yan kay Danisa Lopez.
Binalaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko sa isa na namang patibong na nangyayari online. Ito ay muling pagkalat ng survey links na ginagamit ang pangalan ng kagawaran, ngunit sa ngayon ay mayroon na itong pabuya na 7,000 piso. Paglilinaw ng DSWD, walang alok ang departamento ng Christmas gifts kapalit ng pagsagot sa mga survey na nagaganap online. Anya, maaaring scam ito at posibleng makuha pa ang personal na impormasyon ng biktima dahil hindi lehitimo ang mga link. Kaya't paalala nito sa publiko, maging mapanuri at magtiwala lamang sa mga ipinapaskil ng DSWD sa opisyal nitong mga plataporma. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. At dahil Christmas season at papalapit na ang bagong taon, ay inumpisahan na ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pagpapaalala sa publiko ukol sa paputok. Isinagawa nito ang motorcade sa lungsod ng Pasig at nag-ikot sa mga lansangan para sa kampanyang Iwas Paputok. Layon nitong maiwasan ang kaso ng mga firecracker-related injury na naitatala tuwing bagong taon dahil sa mga mapanganib na paputok. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, Representative Ace Barbers nais paimbestigahan sa NBI ang mga vlogger na gumagawa ng malisyosong content ukol sa Quadcom. 31 katutubo na lason sa pagkain ng pawikan. Pilipinas at UAE lumagda ng kasunduan para sa energy transition. Aplikasyon para sa PUV Special Permits magbubukas ngayong Disyembre. Pagsagot ng survey kapalit ng Christmas gift, itinuring peke ng DSWD. Jose Marichan tampok sa Going Home to Christmas musical tour. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.